Last week po, kung matatandaan natin na isinagawa po natin ang ating taunang pasasalamat sa Panginoon. Kaya pansamantala po nating inihinto ang ating serye tungkol sa paghihimay sa kung ano nga ba ang Ebanghelyo. Pero kung matatandaan po natin, the week before the Thanksgiving, naging malinaw po sa atin kung ano nga ba ang, ano pong topic natin noon? Kasalanan. Ano po, gaano ito kapangit at ano ang mga kahindik-hindik na bunga nito. Hindi ko po alam kung ako lamang, pero sa sobrang linaw ng mga pagsasalarawan ng katotohanan tungkol sa kasalanan, marahil marami po sa atin ang convicted and guilty. Tila ba punong-puno po ito ng paalala at babala na lumilikha ng banal na pagkatakot sa ating mga puso. Sin is indeed the worst news. Hindi lamang po bad, kundi worst. Hindi po ba? Ang malaki pong panghihinayang matapos mawala ng karapatan ang mga tao sa mga dakilang bagay na naisanan ng Diyos para sa atin ay napakasamang balita. Sa halip po na buhay, sa halip na fellowship, sa halip na relationship sa paating Panginoon, masagana at payapang buhay sa halamanan ng Eden, ano po ang inani ng tao matapos magkasala? Kamatayan, kahihiyan, kasiraan, kahirapan, at pagdurusa. Isang malaking sayang talaga. Ano po, kung wala sanang naging kasalanan, wala sanang ngayong mga karamdaman, wala sanang ngayong mga gera, wala sanang anxiety and depression, wala sanang sirang pamilya. Sayang. Higit pa po doon ay naging kaaway tayo ng Diyos. Lumayo po tayo sa Diyos, and the wrath of God falls upon us all. Sabi po sa Romans 1:18, the wrath of God is being revealed from heaven. Gaano po kasama ang kasalanan para ang isang Diyos na lubos sa ating nasiyahan at sobra-sobra ang pagmamahal sa atin ay napuot po sa atin. At gusto ko pong ilagay natin yung sarili natin sa Diyos ngayong umaga. Isipin niyo po yung isang taong napaka-special sa inyo, yung isang taong mahal na mahal ninyo. At ano yung pwedeng magawa ng taong yun? Gaano kasama yung pwedeng magawa ng taong yun para yung pagmamahal na meron ka sa kanya ay mapalitan ng matinding galit? At isipin po natin ngayon kung gaano yun kasakit para sa Diyos na ang tao po na kanyang nilikha ay nagkasala, nagtago, nagrebelde, lumayo sa kanya, at ngayon ay karapat-dapat sa walang hanggang kaparusahan. Pero, sabihin nga po natin, pero. Ayan, grabe po yung salitang pero. Sa tingin ko po ito, isa ito sa pinakamabigat na salitang pwede nating sabihin. Hindi naman po ito mahabang salita, pero kaya po nitong burahin lahat ng mga naunang salita na ating binitawan. At kapag pero po ang sumunod sa masamang balita, tulad ng narinig natin, kaya po nitong pawiin ang takot at bigyan tayo ng pag-asa. Halimbawa po, malaki ang bill mo sa ospital nung na-ospital ka, 100,000 pesos at wala kang pambayad. Pero, na-cover ng PhilHealth, ng insurance, ng sponsors, na aksidente yung sinasakyang bus ng iyong asawa. Pero, hindi siya nasaktan. Diba? Kaya pong burahin yung masamang balita ng salitang pero. Matindi po ang bad news, pero mas matindi ang good news. Nagkasala ang tao, pero ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Nagkatawang tao po siya, pero kailanman ay hindi nagkasala. Ano po? Jesus is 100% God, at the same time 100% human. Hindi 50-50. Kundi parehong ganap na Diyos at ganap na tao. Dahil po lubos ang kanyang pagkatao, naniniwala tayo na pwedeng magkasala si Jesus kung nanaisin niya. Pero hindi kailanman nagkasala ang ating Panginoong Hesukristo sa kabila ng likas na katawang tao at sa panunukso na ginawa ni Satanas sa Mateo 4 at naitala din po sa ibang gospel books. Ano nga po ba ang kahalagahan ng kawalang sala ni Jesus at bakit ito nagamatter? Ano po ang bearing nito sa Ebanghelyo? At bakit mawawalang kabuluhan ang lahat nating pinananampalatayahan kung nagkasala si Jesus kahit isang beses? Bakit ito big deal? Ngayong umaga po, sasagutin natin yung tanong na, ano ang kahalagahan ng pagiging walang sala ni Kristo? What is the essence of Jesus being untainted with sin? Meron po tayong 4 na puntos. Una, Jesus is the perfect revelation.
Jesus is the perfect revelation. Si Jesus lamang po ang ganap na kapahayagan ng Diyos sa sangkatauhan. Ano po ang ibig sabihin nito? Nagpakilala po ang Diyos sa tao sa pamamagitan ni Jesus. Ipinahayag niya kung sino siya sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ni Jesus na namuhay kasama ng mga tao. Sa isang usapin po kasama ang mga alagad sa Juan 14, verses 6-9, pakibuklat po ng inyong mga Biblia. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama?" Ito po ang isa sa mga pinaka-controversial na claims ni Jesus. Ang sabihin na siya ay Diyos, o ang Diyos, Ama, at siya ay iisa. Siguro po mapapakunot ang ating mga noo kung may isang tao po ang biglang tatayo dito sa unahan at magsasabi na siya at ang Diyos ay iisa at ang nakakita sa Kanya ay nakakita na sa Diyos. Maaring matawa po tayo sa lakas ng Kanyang loob o kaya ay magalit dahil sa kalapastanganan ng Kanyang mga salita. Ngunit iba nang si Jesus ang nagsabi nito. Dahil bukod po sa may otoridad ang Kanyang mga salita, hindi rin maitatanggi na taglay po niya ang katangian ng Diyos, lalong-lalo na ang pagiging walang sala. Alam na alam po natin kung gaano kabanal ang Diyos. Isa ito sa pinaka-distinct na katangian niya. Palaging magkadikit ang kanyang pagiging Diyos at ang kanyang pagiging banal. Hindi ito pwedeng paghiwalayin. Kaya kung si Jesus po ay may bahid kahit isang kasalanan man lamang, iisipin ng mga alagad na siya ay nawawala na sa katinuan nang sabihin niyang siya at ang Ama ay iisa. Magiging pambabastos po iyon sa pangalan ng banal na Diyos kung ang isang makasalanan na gaya natin ay magsasabi na siya ay kapantay ng Diyos, na siya ay tulad ng Diyos, at sasabihin niyang siya at ang Diyos ay iisa. What an audacity, ano po? Sa pamamagitan po ni Jesus, nagkaroon ng physical manifestation ang invisible na Diyos. Jesus is God personified. Sabihin nga po natin, Jesus is God personified. Siya po ang pinaka-accurate na larawan ng Diyos na ipinakita, ipinarinig, ipinadama at ipinarana sa mga tao. Kaya nga po sa sikat na talatang John 3:16 ay sinabing, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but will have an eternal life." Kung i-rephrase po natin, God revealed His everlasting love to humanity through Jesus. Inihayag po ng Panginoon ang kanyang walang katapusang pagmamahal sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesus. Si Jesus po ang kapahayagan hindi lamang ng kanyang kabanalan, kundi siya rin ang ultimate na kapahayagan ng kanyang pagmamahal. He made a way para makita at marinig po at ma-witness natin ang pagmamahal na yon. At yun po ay naging posible lamang sa pamamagitan ng banal na taong si Jesus. Nakukuha po ba natin yung logic? Sa Juan 1 verse 18 po ay sinabing, "Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa piling ng Ama ang naghayag sa Kanya." Si Jesus po ang nagpapakilala sa Diyos. And by knowing Jesus, we get to know the Father as well. Dahil ang Diyos Ama at Anak ay iisa. Different persona, but one in essence. Kung maalala po ninyo sa aklat ng Genesis ay sinabing, lilikhain ng tao sa wangis ng Diyos. Tanda po ninyo? At naniniwala akong the same is true sa aspetong espiritual, malinis, walang unang kasalanan, sakdal. Gayon pa man, nang magkasala po ang tao, we can no longer represent God because He is holy, habang tayo ay makasalanan. Siya ay malinis, tayo ay madumi. Siya ay mabuti, tayo ay masama. Siya ay liwanag, habang tayo ay nasa kadiliman.
At dahil po doon, walang sino mang tao ang makapagpapahayag sa katangian at kalikasan ng Diyos. Ngayon po, what makes Jesus qualified as the perfect revelation of God to humanity? What makes Jesus qualified? Una, dahil po siya ay banal, siya ay malinis, siya ay mabuti, and He Himself is the light. I am the light. He is perfectly equal and alike with God. Hindi lamang po siya reflection, hindi lamang siya representation, hindi lamang siya look-alike, hindi lamang siya larawan ng Diyos, siya ang ultimate and perfect revelation ng Diyos. Siya ang Diyos. Mahiwaga, ano po? Pero ang sabi po ni Jesus sa Mateo 11:27b, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Wala daw pong makakakilala sa Ama kundi ang anak at yung mga pinili ng anak na pagpahayagan niya kung sino ang Ama. Hindi po lahat ng tao ay matanggap, hindi po lahat ng tao ay kayang matanggap ang mabigat na pananalitang ito. Kaya marami po ang tumatalikod kay Jesus. Pero pwede po bang magtaas ng kamay ngayon ang mga taong naririto na naniniwalang ang Diyos Ama at Anak ay iisa? Pwede po? Palakpakan po natin ang Diyos. Palakpakan mo ang Diyos, kapatid. Dahil hindi daw lahat ay makakakilala sa Diyos Ama maliban dun sa mga pinili ng anak. Dun sa mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. At kabilang po tayo doon. Isa po sa paborito kong katangian ng Diyos na nahayag sa pamamagitan ni Jesus ay ang kanyang pagiging personal. Hindi lamang siya basta Diyos na nasa malayo, pero pinatunayan niyang siya ay personal, na pwede natin siyang makausap, pwede natin siyang makasama sa hapag, makaramay sa pagdadalamhati, mayakap, at iba pa. And through that personal relationship He has with the people, God through Jesus is able to show them that He is willing. Willing na ano? Willing to forgive, willing to help, willing to heal, willing to teach, to understand, to sacrifice, to save, and to reveal His being full of love and compassion. Kaya kung naranasan mo na si Jesus, kapatid, sa buhay mo, that is also God telling you, makikilala at mararanasan mo ako hindi lang bilang isang ideya, hindi lang gaya ng sinasabi ng iba, hindi lang yung gaya ng basta nababalitaan mo, napapakinggan or nababasa mo, pero mararanasan at makikilala mo ako personally because I have given you my Son, Jesus Christ, the ultimate and perfect revelation of who I am. Jesus is the perfect revelation of God. Pangalawa, He is the perfect mediator. He is the perfect mediator. Si Jesus lamang po ang ganap na tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Brother, ano po yung tagapamagitan? Ano yung mediator? Bakit sinabing mediator or perfect mediator si Jesus? Let me give you an example. Siguro po, once in your life, naranasan na natin na magkaroon ng conflict with a friend or loved ones. Conflict. Pwedeng hindi pagkakaunawaan o kaya isang matinding alitan talaga na one way or another ay na-offend o nasaktan mo ang isang tao. Naranasan niyo na po ba yung ganong pakiramdam? Na parang ang hirap i-approach nung taong yon. Parang may barrier, may gap, na tila ba mataas na pader o malalim na bangin na kapag pinilit mong i-approach yung taong yun ay mahihirapan ka, mapapahama ka. Kahit gustuhin mo man sanang mag-reach out, parang awkward. Parang hindi maganda sa feeling. Nahihiya ka, natatakot ka, di ka komportable, di ka confident. Nalapitan o kausapin yung tao lalo na kung guilty ka na may nagawa kang kasalanan. And in that instance, kailangan mo ng isa pang tao na may relasyon o connection sa iyo at sa taong nakaalitan mo para siya ang makikipag-usap dun sa taong yon in your behalf. Kumbaga siya po yung papagitna para kayo ay ma-reconnect, ma-reconcile, or magkaroon ng bridge, yung malalim na bangin na naghihiwalay sa inyo. Ang tawag po doon ay mediator. Siya yung namamagitan sa gitna. And exactly like God, ganun din po tayo. And exactly like that, ganun din po tayo sa Lord. Tama? Because of our sin, because we are sinners, because we are guilty, hindi natin alam kung paano lalapit sa Panginoon. Nahihiya tayo.
Feeling natin wala tayong karapatan ni makipag-usap man lamang sa Kanya dahil kaaway niya nga tayo, di ba? Especially po kung nauunawaan natin ang lalim at bigat ng salitang kasalanan. Pag nakita mo na yung salitang kasalanan ay mabigat pala, lalo kang nawawala ng kumpiyansa na lumapit sa Panginoon. Ganyan po ang relasyon natin sa Diyos, mga kapatid. Malayo tayo sa Kanya. At hindi po tayo makakalapit sa ating sarili kasi nga marumi tayo. We will surely die even before makalapit tayo sa Kanyang banal na trono. Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit nagbabala ang Diyos kay Moises? Sa Exodus 33 verse 20 at sinabi niyang, "You cannot see my face, for no one may see me and live." Hindi mo pwedeng makita ang aking muka dahil walang nakakita sa akin ang nanatiling buhay. Hindi po yun dahil shy type si Yahweh or pa-mysterious siya. Ginawa niya pong hindi ipakita ang kanyang muka kahit sa pangunahing lingkod na si Moises para protektahan ang kanyang kabanalan, and number 2, para protektahan din si Moises sa tiyak na kamatayan. Dahil kapag nakita po ng isang taong tigmak sa kasalanan, ang maningning na muka ng banal na Diyos, tiyak na siya ay mamamatay. Nasusundan niyo po ba yung magnitude ng ating kasalanan versus dun sa magnitude ng kabanalan ng Diyos na dahilan kung bakit wala tayong kakayahan sa ating sarili na makalapit sa Kanya? Ganun po katindi yung ating kasalanan at ganun din katindi yung kabanalan ng Diyos. Sobrang magka-opposite. Parang langit at lupa. Silangan at kanluran o higit pa doon. That is why we need a bridge to connect us back to God. And that bridge must be sinless. Because only a sinless person can approach God in His most holy place and see Him face to face. Kung maalala po ninyo yung isang mensahe ng Pistang Kristiyano na ating dinaluhan kamakailan lamang sa Municipal Gymnasium, doon po ay ipanaliwanag ng tagapagsalita ang itsura ng templo o tabernakulo at ang tungkulin ng mga punong saserdote o high priest bilang mga mediator sa lumang tipan. Sa lumang tipan. Yes po, ang mga high priest ang tumatayong tagapamagitan between the people and God during that time. At bilang mediator, sila lamang po ang may karapatang pumasok doon sa most sacred place once in a year na itinuturing na Holy of Holy dahil naroon ang presensya ng Diyos. Sila po yung magadala ng mga concerns, ng mga handog, sila po yung gagawa ng mga ritual para sa atonement of sin in behalf of the people. In behalf of the people. Kaya nga mediator. Siyempre po, may mga kondisyon yon. Kailangan panatilihin nilang sila ay holy in the best way possible. Dapat maging maingat sila sa paraan ng kanilang pamumuhay, pagkilos, pagsasalita, at dapat nasusunod nila lahat ng kautusan. Hindi sila pwedeng gumaya sa iba. Kailangan sobrang consecrated sila, especially dahil tao rin lamang sila na likas na makasalanan at gaano mang disiplina ang gawin ay mananatili pa ring marupok sa paggawa ng masama. Grabing pressure po siguro yun sa kanila, no? Kasi once na pumasok po sila sa Holy of Holy na hindi sila pure, huling hinga na nila yon. Mamamatay sila, hihilahin na lang sila palabas kasi may tali sila sa paa. Because God is holy, they also needed to be holy that time. Ganun kabigat ang role ng mga mediator, especially kung gagawa ay tao rin lamang na gaya mo at gaya ko ay hindi nga naman mga perfect. And take note, lahat po ng ginagawa nilang sacrifices in atonement sa kabila ng lahat ng hassle at effort ay temporary lamang. Yung bisa nun ay panandalian lamang. Ibig sabihin, kailangan nila yung gawin over and over again para mapatawad yung kanilang mga kasalanan temporarily. Ang kailangan po ay isang taong perfect mediator para totally ay mabayaran ang kasalanan, at dito po papasok sa usapan si Jesus. Tayo pong lahat ay makasalanan. Dahil dito ay na-offend at nasaktan natin ang Panginoon at niayaw tayong tingnan ng Diyos dahil po sa ating mga pagsalangsang. Di ba may talata pong nagsasabi na every time we sin, God turns His face away from us. Every time we sin. God cannot stand us to be in His sight. Pero, eto na naman po tayo sa pero with Jesus, everything changes. Kung sumasa atin po ang presensya ni Jesus, maniwala tayong hindi nagalit ang mararamdaman ng Diyos kapag humarap tayo sa Kanya dahil ang nakikita niya sa atin ay ang Kanyang minamahal na anak na lubos niyang kinalulugdan.
Si Jesus lamang po ang makakapawi sa galit ng Diyos. Siya lamang ang makapag-aharap sa atin sa Diyos na parang wala tayong kapintasan. Na kapag nakita tayo ng Diyos, ang makikita niya ay katuwiran at kaluwalhatian ni Kristo na perfect at sinless. Kaya bilang tugon, paglimian po natin ang sinabi sa Hebreo 4 verse 16. Hebreo 4 verse 16, ang sabi doon, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. I love how it is translated in English. Sabi po, let us then approach God's throne of mercy with confidence. With confidence. Kaya paglalapit ka kay Lord, sa balbal na salita ay kapalan mo na ang iyong muka. Maging confident ka. With all that you are, kahit ang dungis-dungis mo, huwag kang mahihiya. Be confident. Hindi dahil mabuti ka, hindi dahil deserving ka, kundi dahil you have a perfect and sinless mediator who paid the price and had broken down all the barriers and walls para lamang makalapit tayo sa Diyos Ama sa pangalan niya. Jesus is the perfect mediator between the holy God and the sinful human. Jesus is the perfect mediator. Pangatlo po, He is the perfect sacrifice. Ano nga po yung number 1? Jesus is the perfect revelation. Number 2, He is the perfect mediator. And number 3, He is the perfect sacrifice. Basahin po natin yung Juan 1 verse 29b. Juan 1, talata 29b. Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yan po yung ipinagsigawan ng propetang si Juan na tagapagbautismo nung lumapit sa kanya si Jesus. Kung maririnig po ito ng mga tipikal na tao sa panahon natin ngayon na walang malalim na pagkaunawa sa Biblia, hindi nila basta-basta mauunawaan kung ano ang tinutukoy na kordero. Kahit nga po ako nung ako'y bata pa, ang akala kong kordero ay yung ustya na inapamigay ng pari kapag komunyon. Hindi ko alam kung bakit yun yung aking naging pagkaunawa, pero yun yung naging pagkagets ko nung ako'y bata pa. Pero para po sa mga Hudyo noong panahon na yon, nang sabihin ni Juan na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, nagets po agad nila na yun ay nangangahulugang si Jesus ang kordero na nagmula sa Diyos na magiging handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan at ikaliligtas ng lahat. Siya ang magiging sakripisyo. Tinatawag po itong penal substitution. Sabihin nga po natin, penal substitution. Nag-ugat po ito sa kasaysayan back in the old times, kung saan nagpadala po ng salot si Yahweh sa Ehipto na umaalipin sa mga Israelita. Tanda po ninyo? Ilang salot po yung pinadala ni Yahweh, ngunit nanatiling matigas ang puso ng Parao at hindi pinalaya ang bayan ni Yahweh. Kaya ang huling salot ay ang kamatayan ng lahat ng mga panganay na anak at panganay na hayop ng mga Ehipsyo na madadaanan ng anghel ng kamatayan. Ngayon, para hindi mamatay yung mga Israelita, para hindi po sila madamay, they were instructed na magkatay ng walang kapintasang tupa at ipahid ang dugo sa pintuan ng bahay nila para lampasan sila ng anghel ng kamatayan. Kaya nga po tinawag itong Passover o paglampas. Sa pista po ng Passover, nagsimula ang sistema ng penal substitution o mayroong ibang magiging sakripisyo bilang kabayaran ng kasalanan ng iba. Taon-taon pong naghahandog yung high priest, gaya ng binanggit ko sa naunang punto. Yung high priest ay taon-taon na maghahandog ng tupa o kordero na walang kapintasan sa dakong kabanal-banalan. Gaya po nung binanggit ko. At taon-taon din namang pinalalampas ng Diyos ang parusa sa mga tao dahil doon sa dugo ng kordero. At muli, ang epekto po nito ay temporary lamang. Tila ba dinedelay lamang ng Diyos yung parusa kada taon. Ang kailangan po ay isang perfect sacrifice na ang bisa ay maglalast, magpa sa walang hanggan. Kailangan po ng isang taong walang kapintasan o bahid ng kasalanan. At sa criteria po na ito, walang ibang nakapasa, kundi si Jesus lamang, ang kordero ng Diyos. Si Jesus po ay walang bahid ng kasalanan ng pagiging tao dahil hindi naman siya nabuo sa pamamagitan ng reproductive cells ng tao, kundi sa paglilim ng banal na espiritu sa Birhing Maria.
na hindi rin nakipagtalik sa kanyang asawa hanggang sa maisilang si Jesus. Kaya hindi naman ni Jesus ang kasalanang dala ng pagiging tao. Gayunpaman, subject pa rin sana si Jesus sa panunukso ng dyablo, pero siya ay nanagumpay, making Him the only one qualified and perfect to substitute us on the cross. Ano po ang ibig sabihin nito? He died the death we should have died and lived the life we should have lived. Alam niya na kailangan niya itong gawin. At buong-buo ang kanyang loob na maging ganap na handog para sa akin at para sa iyo. Sabi po sa unang Pedro 2 verse 24, unang Pedro 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Ipinako po at namatay siya sa krus, hindi bilang parusa sa kanyang sariling kasalanan, dahil wala nga naman siyang kasalanan, kundi sa kasalanan ng mga taong ililigtas niya, sa kasalanan mo raw at sa kasalanan ko. Inako niya ang buong bigat ng mga kasalanan ng buong mundo, mula pa sa pasimula ng kasaysayan sa Eden, at ang gawad na parusang kamatayan ay ipinataw sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Bakit po? Una, kasi mahal ka niya. Pangalawa, kung hindi po siya ang magiging handog, wala nang iba pa. Kasi kung tayo pong lahat ay mga tupa, lahat po tayo ay may kapintasan, lahat tayo ay may kapansanan. Si Jesus lamang ang wala, siya lamang ang perfect. Siya lamang ang tanging pwedeng tawaging kordero ng Diyos. Kung hindi siya namatay para sa atin, wala na po sana tayong pag-asa. Hanggang bad news na lamang ang kwento ng sangkatauhan. Wala na sanang kabuluhan lahat ng ginagawa natin dahil kahit ano palang pagpapagod, kahit anong pagsisikap na inagawa natin sa mundo, ang ending lang pala natin ay ang dagat-dagatang apoy. Imagine this with me, mga kapatid. Habang nakabayubay si Jesus sa krus at naghihirap, tiningnan siya ng Ama, at ang Diyos Ama ay nasuklam dahil ang nakita niya ay ang nag-uumapaw na kasalanan ng sangkatauhan na inako ni Kristo. Kaya nga sa Mateo 27 verse 46 ay sumigaw si Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa atin pong hungkag na pag-iisip ay hindi talaga natin maiintindihan kung bakit ang anak na minamahal at kinalulugdan ng Ama ay hinayaan niyang maghirap at mamatay na para bang ang naman ng Diyos Ama. Pero dahil po sa kasalanan na dapat tayo ang magbabayad, tinalikuran ng Ama si Jesus at ibinuhos sa Kanya ang eternal wrath na dapat ay sa atin. Ang buong bigat ng puot ng Diyos sa kasalanan na ibinuhos kay Jesus na Kanyang anak para sa ikapagpapatawad at ikaliligtas nating lahat na kahit saang anggulo tingnan ay mga tunay na hindi karapat-dapat. Tunay po na napakahirap unawain ang pagmamahal na ito ng Diyos sa sangkatauhan. To spare us from this pain, and let His Son take it instead. We could imagine a war in God's heart as He is eternally wrathful towards our sin. At the same time, He eternally loves us. But Jesus took the weight. Walang pag-aalinlangan o pagdadalawang isip. He died on your behalf. Nakikita mo po ba ang kahalagahan nito? Nararamdaman mo ba ang bigat ng mga katotohanan ito? Ibig sabihin po ng lahat ng ito, ako dapat ang namatay, hindi si Jesus. Ako dapat ang pinarusahan, hindi siya. Pero dinanas niya ang lahat ng ito para sa akin. Siya ang namatay para sa akin. Lahat ng yun ay kasalanan ko, pero siya yung sinugatan. Mga pagkukulang ko, pero siya ang pinarusahan. Kasalanan ko, kapighatian niya. At ang kaparusahan na ibinigay sa kanya ay nagdala sa akin ng kapayapaan. Ang mga latay ng latigo sa kanya ay nagdala ng lunas at kagalingan sa akin. Ang paghihinagpis niya nagdala sa akin ng kagalakan. At ang kamatayan niya ay nagdala sa akin ng buhay. Jesus is the perfect sacrifice. Pang-apat po at panghuli, He is the perfect example. He is the perfect example. Isang bagay po na dapat pa nating ipagpasalamat kay Jesus ay ang katotohanan na nag-iwan siya ng mga halimbawa na dapat nating tularan.
Hindi po siya umalis na naiwan tayong naghuhula o hindi alam kung ano ang dapat gawin o kung paano ba dapat mamuhay. He is the perfect example in everything. And when I say everything, sa lahat ng aspeto talaga ng buhay ay makakakuha tayo sa kanya ng halimbawang tutularan. Hindi po ba sa definition ng alagad ay sinabing, ano nga po, tanda pa kaya natin? Ano po ang definition ng alagad? Ang alagad ay isang taong nakaranas ng kapanganakang muli na ang buhay ay buong pusong nakatalaga sa pagsunod kay Kristo sa kanyang halimbawa, utos at misyon sa mundo. Tayo pala inaasahang mamuhay na sumusunod, hindi lamang po sa utos at misyon ni Jesus, kundi pati sa kanyang halimbawa. Tama nga naman, ano po? Dahil ano ang kabuluhan at kapangyarihan ng pagsunod natin sa kanyang utos at misyon kung hindi naman tayo lumalago sa pagiging Christ-like? Kung nagamisyon nga tayo pero hindi natin sinusundan ang kanyang halimbawa ng pagmamahal. Kung sumusunod nga tayo sa mga utos pero wala naman tayong kahabagan at malasakit. O kung nag-iebanghelyo nga tayo pero wala tayo ng tunay na pakikipag-ugnay at genuine na relasyon sa mga idinaragdag ng Diyos sa kanyang kawan. Maaaring nagatrabaho tayo sa church, pero hindi naman pala talaga tayo naglilingkod. Magkaiba po yun, yung nagatrabaho at nagalingkod, depende sa postura ng ating puso. Kaya nga para maging ganap po ang ating pagkatao, si Jesus lamang ang perfect example na dapat nating tularan. Hindi ako, hindi ikaw, hindi ang katabi mo. At kahit yung mga leader ng church ay hindi perpektong halimbawa sa lahat ng bagay. Kasi lahat po tayo ay may flaws at kahinaan. Halimbawa po, si Pastor Manny, halimbawa po na ating tinitingala at hinahangaan, una sa pamumuno sa iglesia, pangalawa sa pagpapaunlad ng negosyo, patatlo sa paggawa ng mabibigat na desisyon na may karunungan at marami pang iba, ay minsan na nagsabing ng buong pagpapakumbaba na bilang entrepreneur, pastor ay masama siyang halimbawa. Sama na rin po natin si Doktora. Hinahangaan natin bilang guro, nanay, tagapayo at role model sa maraming bagay ay aminado na siya ay kulang sa pagmamahal at maunti ang pasensya, especially before. I'm sharing this hindi para ibaba ang ating pagtingin sa ating mga mahal na leader, kundi para ipakita na bilang mga tao, wala sa atin ang perfect. Si Jesus lamang ang pwedeng matawag na perpektong halimbawa sa lahat ng aspeto at anggulo. We are all imperfect and flawed, even the people we used to adore. Sa sulat po ni Pablo sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians 11 verse 1 ay sinabi niyang, imitate me as I imitate Christ. Sa NIV po, ang sabi, follow my example as I follow the example of Christ. Pwede naman po pala nating maging halimbawa ang mga leaders o kapatid sa iglesia with the condition na ang ginagaya din nila ay si Kristo. Hindi pwedeng imitate me lang. Delikado yon. Kailangan kasama yung as I imitate Christ. Ibig sabihin, kung ano lang po ang sinusundan nila kay Jesus o saang aspeto lang sila kagaya ni Jesus, yun lang po ang tutularan natin. Maliban na lamang po siguro na kung sa biyaya ng Panginoon ay nahubog ang wangis ni Kristo sa kanilang buong pagkatao. Kaya mahalaga rin po na may personal tayong pagkakaalam sa halimbawa ni Kristo. Dapat tayong nagbabasa, nag-aaral at humihingi ng karunungan o discernment sa Diyos. Hindi naman po siguro magandang pakinggan na sasabihan ko kayong maging kagaya ko kayo. Ano po? Pero alam niyo yung masasamang ugali ko. O sabihin natin ang inaakay natin na maging tulad ni sister o ni brother. Paano po kung alam nila ang kapintasan ng taong iyon na hindi mo nakikita? Baka akalain nilang gano'n ang pagiging Kristiyano at maging dahilan pa ng pagkatisod. Babalik pa rin po tayo sa punto na si Jesus lamang ang perfect example sa lahat ng bagay. Kaya matalino kung ide-direct po natin ang mga tao kay Kristo with all the humility na tayong lahat ay mga work in progress at ang pagkatuto po at paghubog ay isang lifelong journey. Dahil po sa pagiging likas na makasalanan, tayong mga tao ay hindi mabuting halimbawa sa maraming mga bagay. Pwede pong sa ibang aspeto, oo, you are a good example, pero hindi sa lahat. Si Jesus lamang ang tanging perfect from birth dahil siya rin lamang po ang hindi nagkasala at nagmintis kahit kaunti.
Sa unang Pedro 2:21 to 22, unang Pedro chapter 2 verse 21 to 22, sabi po, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Kung sa tao po tayo titingin, more chances ay magpi-fail po tayo, matitisod, babagsak. Pero kung kay Jesus tayo titingin, sa kanyang halimbawa ng pagtitiis para sa atin doon sa krus, sa kabila ng pagiging walang sala at pagiging perfect na dapat ay tayo ang naroon, makikita natin si Jesus nga namatay para sa akin. So mapapatanong tayo, ako kaya ano ang kaya kong isakripisyo para sa Diyos? Para kay Jesus. Matututo tayong magtiis, matututo tayong magpigil, matututo tayong maging selfless, maging banal, maging mabuti, maging mapagpakumbaba, matututo tayong magmahal, matututo tayong magpasalamat, at matututo tayong maging handang ibigay ang ating buhay sa Kanya na unang nagbigay ng buhay sa atin. At mamatay tayo sa ating sarili upang siya ang mabuhay sa atin. Siya ang mabuhay sa atin hanggang sa maging kagaya niya tayo at taas noon nating masasabi na, imitate me as I imitate Christ. As we end, personal po na nadama ng sangkatauhan ang pag-ibig ng Diyos dahil kay Jesus na kanyang kapahayagan. Jesus, again, is 100% human and 100% God, making Him the perfect mediator to bring us back to the Father. He knows how we feel. Paano tayo matukso, paano tayong malungkot, panghinain, sumaya, magdiwang, masaktan, tumangis, lahat. Alam niya. He understands how hard it is to resist sin in this flesh. Pero hindi po siya nagkasala. Kung ang unang Adan ay nag-fall sa kasalanan, sa halamanan ng Eden, kaya nahiwalay ang tao sa Diyos, si Jesus po ang pangalawang Adan na sinless and perfect na nag-connect sa atin pabalik sa Diyos. He is the representative of humanity. Sabi po sa mga taga-Roma 5:18 to 19, Romans 5, verse 18 to 19, at kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang unang Adan, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isa ring tao, ang pangalawang Adan na si Jesus. At hanggang sa krus po, siya pa rin ang nagre-represent sa atin sa sistema ng penal substitution. Siya lamang ang perfect sacrifice para sa atin. Jesus wants us to remember how He lived. Gusto niyang alalahanin natin kung paano siyang namuhay. And He wants us to imitate how He lived. He is the perfect example na pwede nating pamarisan. Pero pagdating po sa Lord's Supper o sa huling hapunan, nagsalita si Jesus sa Lucas 22, verse 19 to 20. Pagkakuha niya ng tinapay, nagpasalamat siya. Pinagputol-putol niya ito at ibinigay sa kanila, kanyang sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Do this in remembrance of me. Na tila ba nagsasabing, alalahanin nyo ang aking kamatayan. Ang kamatayang iyon, ang puso ng Ebanghelyo. Ang mabuting balita. Nung binayaran po ni Jesus ang lahat nating kasalanan, ang tingin sa atin ng Panginoon, ng God the Father, ay covered na tayo ni Jesus. Wala ka ng kasalanan. Bayad ka na because Jesus died for you. He died on your behalf. Kaya naglalaho po ang masamang balita. At ngayon, you have all the reason na lumapit sa Panginoon kahit gaano ka pa karumi. Kaya as we end, why don't we dare to approach the Lord in His most holy place as a response sa mensaheng ating napakinggan? Let us dare to approach Him sa kanyang kabanal-banalang trono nang may buong kumpiyansa. Hindi dahil tayo ay mabuti, kundi dahil perfect si Jesus na naghaharap sa atin sa Ama. Tayo pong lahat ay magsitayo.
And let's bow our heads and pray.